Yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na receive the testimony? We will wait for Colonel Nalas. Next question, please. Ma'am? Last two. Maria, make it brief. Make it brief. PBM said po na kung po kadaling magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pas. Yan ay aking papalagan, sabi ni PBM. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Ma'am, Marcel. na-verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Napanggit niyo po kasi yun. Yes ma'am. Ay hindi. Hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am, dun sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, Ma'am, please. in-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Anong sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last two. Saka sir, sandali. Ano ba yung sinabi nila? Evasive. And now you clearly see, she doesn't know anything. Kasi DepEd pa pala tayo. Pero pagdating natin sa OBP, kikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Last question. Penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismong committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order
Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, hindi makalabas. Kahit ako, hindi ako makalabas basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Last question pa. For the sake of the personnel of the Office of the Vice President, because I clearly sinasabi ni Joel Chua na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I have no personality to speak in that hearing. So I had to take that oath. Pero, alam ko. Hindi ako galit sa inyo. Papasalamat ako sa inyo sa pinili yung kay Isaac Lopez at sa lahat ng OVP version. Will you go up to the Supreme Court to question? Kasi may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. And yun lang ang sinasabi ko, sir, no, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Ano ka? Konti na lang. Yung testimony ko, Harder, do you think that will hold water as far as maybe pinning you down is concerned, or doesn't establish it? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali. Basta parang kung nakikita mo kanina, ubus na yung tanong nila, hindi pa sila makapag-content kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung kapo. You said that you're expecting again any contempt sa hearing na to? Yes, we expect that. We expect contempt, detention, we expect a term hindi sa Laika is terrorizing. We expect them to terrorize the Office of the Vice President. Ma'am, yung message ng President Bongbong Marcos that he said na papalagay daw po niya ibigay at hindi niya palalapas. Yes, sinabi ka ng kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Speech natin sa speaker. I mean, we don't know the content Yes, but kaya ako kayo binigyan ng interview para huwag yung makinig. Thank you. Thank you.